Hey guys, welcome to my vlog. And for today's vlog ay mag-harvest ako ng mga gulay. So, first is upland kangkong. So, itong kangkong na to, I think tinanim ko siya last 3 weeks ago. And as you can see, may balot siya ng mosquito net. Mosquito net. Takot maanuhan ng mosquito. Joke. Nilagyan ko siya ng harang kasi may mga as what I've mentioned before sa vlog ko, may free range chickens kami. So, kailangan talagang may harang dahil kakalkalin nila. So, sayang naman. And, tinatry ko lang kasi first time ko magtanim ng upland kangkong. So, na-try ko and then hinarangan ko siya para hindi masayang yung seeds niya kasi binili. And ayun, so far so good. Harvestin ko na. Hindi ko siya halahatin harvest dahil nakikita kong may mga maliliit lang and then ikat ko lang siya para mag-uusbong ulit ng panibago. Kasi may mga parang supling. May mga supling siya sa mga ilalim. So sayang naman kung anuhin. So pwede pa naman, di ba? And ayun, diligan lang. Tapos ngayong mga na to, panahong mga ilang araw, umulan naman dito sa amin. Pero before ulan, sobrang init. And ninindiligan ko pag hindi siya nag-iinit kasi ayun nga, kawawa naman yung namin, mga tanim kung hindi ko didiligan. So marami ako nito na harvest, and thanks God naka-harvest ako ng upland kangkong, first time na tanim, and then nagbunga naman yung yung ginawa ko. So nakapag-harvest ako, and then sa susunod is kamote tops. So tanim to ng nanay ko, and since ititinda ko nga to kasi kung gugulayin lang namin tong kangkong, hindi kasi marami, naman, sobra naman kami ng abundant kami ng gulay dito sa amin, sa awa ng Diyos, ang dami naming gulay. So ayun, kamote tops, sabayan ko na lang ng kamote tops, and ibubugkos ko sila ng tig 10 pesos. Ko siya, itatali ng ng yung tamang tali lang, na di naman yung marami, walang malulugi, charot. Walang lugi talaga kami kasi tinanim lang naman to. And then ang is sili, may sili kami marami. So ayun na, ko kasi nilinisan ko dahil may mga damo-damo, ligaw na damo, kaya kailangan din tapos ibalik ko lang din yung niya, cover, kasi hindi ko pa maharangan dahil marami pa akong ginawa. So kailangan ko pang harangan muna siya ang mga upland kangkong ko para magtuloy-tuloy pa rin, hindi siya maano ng mga manok dito na free range. Ngayon ay kamote tops na ang sunod. So yun, mainit, pero kailangan nating yung init, hindi naman masyadong masakit sa balat kasi saglit lang naman din, may lilim naman. So ang ko, masaya dito sa Pilipinas. Sa mga hindi nakakalam, galing ako ng Dubai. Yes, for almost 12 years ako sa Dubai, and nagtatrabaho ako doon. Malamang nagtatrabaho kaya nga pumunta ng Dubai. Anyways, so ayun nga, madaming mga trials, happiness, fun. Nag-enjoy naman ako sa Dubai, and hindi ko naman pinagsisisihan kasi marami namang nangyari sa buhay ko na masaya, ups and downs ang buhay sa Dubai. Kailangan lang talagang magsipag, mag-isip kung ano ang mga dapat yung para future na mangyayari. So ayun,
So almost kinuha ko yung ate ko, and then napag-isipan namin ni ate na kumuha ng install kami ng lupa. So naka-install kami ng lupa, nakabili kami ng kung ano mga gusto namin, nakagala kami sa mga gusto naming galaan. Yun yung mga advantage na nakapag-abroad kami. And sa mga gustong nakaano kami ng mga hayop na parang nasusustain na namin yung mga kailangan, hindi yung dati na hindi as in hirap talaga yung dinaanan namin na nandito kami. Doon maano naman yung nanay namin kasi madiskarte yung nanay namin, nagtitinda, kung ano-anong mga naisip. So madiskarte yung nanay namin. So hindi kami masyadong 3 times a day nakakain pa din. Sobra-sobra pa kasi nagtitinda siya ng pagkain before na elementary hanggang high school I think ako. And then ayun, pumunta ako ng Maynila, and then mga ilang taon nag-aral. So ilang taon ako sa Maynila, and then nag-apply ako ng Dubai. Pag-graduate ko ng high school 2006 siguro, lumipad ako ng Pamaynila nag-aaral ako lahat, and then 2013 lumipad ako ng pa-Dubai. So ayun, until recently lang ako umuwi. Nagbabakasyon lang ako, like 1 month. So andito na tayo sa sili. So ito na yung sili namin na madami yung bunga. Thank you Lord, madaming bunga. And then yun, so tuloy kwento. And then pagdating ko ng Dubai, so mahirap, as in sobrang hirap. Nag-agency ako, ang hirap, as in 2 years pinagtisan ko talaga yun. Parang gusto ko na mag-give up kasi hindi naman ako sanay sa mga trabahong ganyan. So ayun, and thank you Lord na ko naman. Yung 2 years na yun is madaming napagdaanan kong hirap talaga, as in hindi talaga. Kasi maliit lang yung sahod dati. 2013 maliit lang. 1.3 siguro dirhams. And then ayun, pero okay naman kasi nakapunta ako ng Jordan, ng Lebanon. So ayun. Anyways, and then nung natapos ako sa agency, nagpa-release ako, and then nag-apply direct hire na. So ayun, tumaas naman yung sahod ko. Hindi na yung diretso na ako ng 3,000 dirhams for 2015 I think, kasi 22 years ako. And then ayun, tuloy-tuloy na yung blessings na dumating sa akin. Yun na yung ko na yung nakapagpadala na ako, nabili ko na yung mga ko, kasi yung hirap talaga ng 2 years, parang as in grabe talaga yung pinagdaanan ko na hirap. Anyways, and hindi talaga agad madali ang pag-abroad. So ayun, naman ako, tama na, nakapagbakasyon ako nung 2015 I think. And then nagala ko yung pamilya ko, nakapaggala, napili ko na rin yung mga gusto ko, ganun. And then fast forward, masaya yung buhay naman. So maraming blessings. Nung kinuha ko na yung ate ko, I think hindi ko alam kung 2019, 2017, 18, mga ganung year na yon. So andito na tayo. Na ako ng talong. So i-harvest ko yung talong kasi sayang, baka masisira. Kasi nung nakaraan, kalimutan kong i-harvest, so nasira. So kahit maliit lang, i-harvest ko na. Masarap naman siya. Hindi naman siya mapait. And ayun, may konti naman. So tamang-tama lang pang ulam. Pang lang namin. Hindi ko siya ibebenta. So kasi hindi pa naman pa lang ako, pa lang ako ng talong. Nagsisiding parang ako para siya makapag tanim ng panibago. So na ako sa lemongrass o tanglad. So inharvest ko siya ng konti. Hindi ko siya talagang pinutol lahat, kinuha lahat. I mean, hindi pinutol. Kinuhanan ng yung isang niya, hindi. May mga konti, mga 3 siguro, iniwan ko lang. 3 or 4, mga ganun. Tapos i-cultivate ko lang yung lupa para siya, dumami. So ayun, nakapag na ako. And then lilinisin ko na siya.
linisin ko na yung lemongrass ko. And para itali na. So, madali ang linis. Madali lang naman linisin ang lemongrass. Maano lang siya, mas makate, tsaka ano siya, matalas yung dahon niya. Madali ka lang masugat. So, linis lang. And then, ayun. So, yun na yung buhay. Ano pa na, saan na ba ako? Yun lang. Tapos, yung na-stress ako sa Dubai. So, umuwi ako, nag-decide akong umuwi ng Pilipinas kasi nagkasakit na ako. And, hindi naman ako nagsising umuwi ako ng Pilipinas. Hindi pa sure. Hindi pa sure. So, bago pala ako, almost 2 months pa lang ako dito sa Pilipinas. And masaya naman kasi ito nga ginagawa ko, mag-gardening. So, nag-harvest, ibibenta. And, ayun. Sana tuloy-tuloy na tong mga na to para masaya yung hindi na ako babalik ng Dubai. So ito, ako ng sile. So sile, to, ko siya ng sa baso. Sa isang baso is 15 pesos. Kasi dito lang naman sa may namin. Sa may pwesto lang. So hindi naman to sa town. So though maano siya nasa kalsada, pero at least para mabenta. Yun ang na yun, para mabenta. So 15 pesos sa isang baso. At ko na siya, tinakal ko na siya para madali, para pagka may bibili, diretso na bigay, hindi na yung magtatakal-takal pa. So ko na pinlastic ko na siya sa plastic labo para yung pang 1 kilo yata yan na plastic. So, madami pa siya. Marami pala ako ng ngayon. Sili. Nakailang sili ako. Madami compared to before. So, kasi na siya, na parang yung mga old nakuha na. So, nag-boom na yung sili. Maganda na yung bunga niya. So, naka-harvest ako ng 16 na balot yan. 16 balot ng sili. And then, magtatali na ako ng gulay. So, ayun. Kamote tops first. So, ayan, isang na yan is 10 pesos ang isang tali. So, damihan na para hindi naman lugi yung bibili. Hindi naman namin lugi kasi lang to. Tinanim. Para masaya naman yung bibili. Dinamihan na. So to, kamote tops and yung upland kangkong ko na hinarvest. So nilagyan ko ng tubig yung planggana para hindi siya mamatay, mag-dry. Para fresh pagbili pa lang ng mga mamimili. So, ayun na nga. Ano ba pagkwento ko? Wala naman ako ikukwento. Ayun lang naman yung buhay ko. Mga magbuto 2 months pa lang ako dito sa Dumaguete. Masaya naman ang buhay ko dito. So, hindi stress. Yung nanay ko lang ang na-stress sa akin. Anyways. And then, ayun. Ang ginagawa ko lang vlog ngayon. Nag-online job. So, hindi naman online job. Nag-ano lang. Yun, may konting trabaho naman. Online. Hindi naman masyadong And then, meron. So, bugkos na. Malapit na matapos tong pagbubugkos ko kasi And then ang isusunod ko na itong kangkong ay itong tanglad. And then may nakita akong dun sa may likod bahay namin,
may saging. So sabi ng nanay ko, ano na daw, putulin na daw, kuhanin, i-harvest ko na daw kasi magulang. So hinarvest ko siya. So mamaya, so tanglad muna ang anuhin natin, ang itatali. So ayun, tagteten din ang ano nito, ang tali. Ang tali nito 10 pesos per tali. So tanim lang to ng nanay ko dito sa ano namin, palibot. Mga ilan sigurong ano nito niya. Tapos inano lang, tanim lang siya ng tanim. So marami namang ano, marami ng tanglad. And naano naman kasi pagkuhanan mo, kuhanan ang ano, ang iyong isang ano niya. Pagtas may ititira ka lang ng konti, cultivate mo lang yung ano, yung lupa. Dadami din siya, mga ilang linggo madami na yan. Hindi naman as in magtatagal. Mga linggo lang may supling na naman siyang panibagong magsusupling na at magsusupling yung ano, mga lemongrass. So hindi mahirap anuhin yung lemongrass. Maganda siyang itanim. Unlimited yung ano niya, yung lemongrass. So maganda naman. Sa ano lang, sipag at tiyaga, kung gusto mo talagang ano, makakaano ka talaga sa gusto mo, yung parang pag hindi ka mag-aantay ng Pasko, makakaano ka, maka-harvest ka, makabenta. So pambigas kasi may gulay ka na, so bigas na lang. And marami namang manok, so hindi ka magugutom kung gustuhin mo. Kung gustuhin mo lang talagang magsipag. Kahit nasa Pilipinas ka, hindi mo kailangan mang ibang bansa para may makain, kumbaga masustain mo. Maliit man, pero kasi sa ibang bansa ganun din malaki sahod, malaki expenses. Dito ka sa Pilipinas, maliit ang income mo, maliit din ang expenses mo. Alangan namang mas malaki ang expenses kaysa kita, 'di ba? So naman ngayon. So kailangan balance. So same. So nagano na ako ng saging. Ito na yung sinabi ng nanay ko na katayin. Putulin. So i-harvest ko na daw. So kung maliit lang ang ang income mo, so kailangan maliit lang din, hindi yung maliit na income mo, malaki ang expenses mo. Kumbaga kung hindi importante, wag bilhin. And mabubuhay naman kung kung talagang gustuhin, talagang yung tama lang na So ayun na nga, tapos na tayo. So ito, ibibenta ko siya itong saging ibinibenta ko, yung malalaki 350 pesos each, at yung mahal na ngayon ang saging, before 50, mga 0.50, 0.60, 0.80, yung mga ganung presyong ilang taon na, mga 90s I think. As in, binibenta namin dati, o bumibili kami kasi nagbebenta kami. So mga 0.60, 0.50, mga ganun yung presyo. Ngayon, susmiyo, 3 pesos to 350. It depends sa laki. Nandito kami sa tindahan na. So, ipupwesto ko lang to siya sa tindahan ng kapatid ko. So, sila lang magbabantay. I-deliver ko lang to, tapos sila nang bahala. So, sinabi ko lang na yun. Sinabi ko lang ng presyo, kung tapos yung saging, tapos ang inano lang naman is kung malalaki 350, yung 3 pesos yung saging. At yan sili. Ang inano ko lang is para kasi sa sobrang dami, 'di ba, masisira pagka hindi ko naman siya ibebenta. And since may pwesto naman kami, nakatabi lang ng kalsada, tsaka mga kapatid ko nagbebenta ng karne or isda. Sa ngayon isda siya, sa weekdays isda, weekend sa Sunday, every Sunday siguro karne. So ayun, anyways. So hindi ko pa naayos yung tindahan ko kasi marami pa akong ginagawa, wala pa akong time na gawin.
And ayun, so ito muna ang mga pag-gardening ko. Tsaka wala din na kasing budget pa. Though may budget siguro, pero wala pang gagawa talaga kasi kailangan ipa-renovate pa yung tindahan na pag-anuhan. Tsaka marami pang lalakarin, yung mga papeles, mga ano. So sabi ko ito na lang gagawin ko. Magano muna ako na magulay-gulay, gardening, YouTube. So nagano ito yung YouTube ko. Para if ever may income ako, so may pang sustain ako sa tindahan ko. So ayun, nagano, yung ano ko lang, yung kapatid ko lang paanahin ko nito, nagtitinda. So ayan na nga. So thank you for watching guys. Please do like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa my next video. Thank you guys. Bye. Love lots. Bye bye.